Ito ang problema dito, oh. Kapag nasabayan ng malalaking truck etong buhos ng ulan, ay nagiging matinding perwisyo sa traffic. Lalaking dump truck, oh. Ako, patay ka. May inabot yata, may tinamaan yata. May tinamaan yata. Patay, umilalim na nga, ayun, oh. Putang ina. Kasi pumasok ka dyan. Putang ina, muntik na. Ba't kasi pumasok dyan? Tangang puto. Ba't kasi overtake pa? Ang ina, muntik na. Muntik na, muntik na. Ba't kasi umilalim siya doon? Ay na si tatay talaga, oh. Ayun yung may-ari, oh. Ayun yung may-ari, ayun, oh. Buti nakaalis ka agad. Buti ka nakaalis ka agad. Ito kasi problema sa pag ganito kalalaking truck dito. Buti nakatalon ka agad si tatay. Ito, oh. Ay, nako. Ito, may pulis na. Ayun, nagpapahinga. Umilit kasi. Umilit ng pasok, eh. Naalangan siya dun sa kasalubong na ano, na isang truck na maliit. Akala niya siguro makakalusot siya. Eh kapag mga ganyan kasi kalalaki yung truck, pag pumunta ka dyan sa harapan yan, hindi ka makikita talaga. Kahit sabihin natin na mayroong full mirror, hindi ka basta-basta mapapansin kung manggagaling ka sa gilid. Ang tawag doon, suicide. Kamote suicide. Buti na lang hindi siya nagulungan. Buti na lang at mayroong mga barangay sa mismong tapat ng barangay hall na nakapansin ka agad at na inform yung driver ng dump truck. Kung hindi, wala na. Baka labas na ang bituka niya ngayon. Sobrang pagkakamote kasi. Sobrang pagkakamote. Mabagal lang naman ang takbo ng truck. Talagang pumilit lang talaga siyang umovertake. Hindi niya alam ay napakasikip ng daan. Tapos kurbada. Siyempre hindi siya makikita ng driver ng truck. Ngayon, ang mukhang lalabas na mali is yung truck kasi nasa ilalim yung motor niya. So yung mga kamote rider, kung magpapakamatay kayo,
Huwag nyo nang idama yung mga naghahanap buhay na tao. Kung magpapakamatay kayo, huwag sa kalsada na may madadamay. Doon na lang kayo sa walang makakakita sa inyo, or wala kayong madadamay, kasi kawawa naman yung mga nagtatrabaho ng maayos dahil sa kakamutihan nyo, dadamay nyo pa yung kanilang trabaho, pati hanap buhay maabala. Kakasabi ko lang sakto kakabukas ko lang ng camera, kasi nga sabi ko sobrang lalaki ng truck kapag gantong umuulan or tag-ulan, tapos sumasabay pa yung mga ganong kalalaking truck. Sobrang sikip talaga ng daan, kaya hanggat maaari, para talagang susunod tayo sa posisyon, dahil mabagal yung takbo, dahil nga masikip. Kaya hindi ko nakikita na mali yung dump truck, kasi mabagal yung takbo nila mabagal, hindi sila pwedeng makapagpatakbo ng mabilis dahil sa sikip ng daan. So sadyang may pagkakamote lang talaga tong nakamotor. Pumilit siyang umovertake, biglang mayroong pasalubong, kaya yun, pag iwas niya, tinamaan siya ng dump truck. So talagang suicide. Kung titingnan nyo naman yung sitwasyon ng motorsiklo niya, suicide. Problema nga lang, mandadamay pa. Kawawa naman yung driver ng dump truck. Ito yung kasamahan niya sa unahan. Ito kasamahan niya yan, yung dump truck na yan. Sila yung magkasunuran kanina Ito sila yung magkasunuran kanina. Tingnan nyo naman, bagal lang naman yung takbo, di ba? Ito pa yung isa sa unahan Mababagal lang sila, kaya nga pag sila yung nandun sa ganong klase ng kalsada, ganong kasikip, para kami nagpo-posisyon. So wala kang magagawa kundi sumunod lang sa kanila, dahil nga masikip yung daan. So sa ganito, okay lang pagka maluwag yung kalsada, tulad nito. Yan, kung kaya mo mag-overtake at safe, pwede naman. Pero yung one way lang halos, overtake ka pa sa ganong kasikip, talagang bubus ka talaga ang mo. Lalabas talaga bituka mo. Hindi ka igagalang ng mga truck na yan sa lalaki niyan, sa bigat ng gulong niyan at ng body. Di ba? Kung nagmamadali ka, umalis ka ng maaga. Tama ba? Umalis ng maaga, di dapat kanina pa nakauwi. Hindi, sa totoo lang guys, kawawa yung driver ng truck, kasi siya yung puputukan doon dahil nasa ilalim yung motor. So sana maging patas yung investigador. At saka may nakakita naman ng mga taga barangay na nakabantay doon sa barangay hall yun guys, ng Timbao. Barangay hall ng Timbao dito sa Binyan, Laguna. Madalas dun sa lugar na yon yung harap ng barangay hall, kasi nga kurbada yung lugar, blind curve, at saka medyo uphill, tapos may humps sa mismong tapat ng barangay. Nung nakaraan, tricycle wasak. Kung hindi naman kayo nagmamadali at hindi naman kayo nagpapakamatay, wag na kayo mag-overtake. Or kung nagpapakamatay man kayo, wag na kayo mandamay. 'Di ba? Or kung gusto mo mag-overtake, antayin mong lumuwag yung kalsada. Antayin mong maging safe bago ka mag-overtake. Wala namang problema mag-overtake kung kaya, 'di ba? Isipin mo tong kalsada na to, kung ganito lang kalaki yung kalsada tapos salubungan, mag-overtake ka pa ba dito? 'Di ba?
Kawawa ka, kawawa ang pamilya mo. Kung nagkataon na umilalim ka ron, so paano ka pa makakauwi ng baha ng buhay sa laki ng dump truck na yan? O edi mag-aantay sana yung family mo, darating ka bangkay na. So iwasan natin yung pagiging kamote sa kalsada. Kung mangangamote ka, huwag na sa maraming tao na may madadamay, kasi naghahanap buhay lang din naman yung mga yan, kawawa naman, di ba? So yun, paalala ko lang doon sa aking mga kapwa rider. So syempre araw-araw tayong gumagamit ng kalsada, so pwede rin mangyari ito sa atin, so maging aral, no? So kaya ito kaya pinupost ko yung mga ganitong klase ng insidente para maging aware, hindi lang yung mga kamote, kundi pati yung mga driver na hindi pa kabisado yung daan. Kung halimbawa mapapadaan ka sa isang lugar na hindi mo pa kabisado, so yun, kung sasabayan natin ng pag-iingat, so makakauwi tayo ng safe. Hindi ko to ina-upload para kumita or ano pa man. Na-upload ko to for awareness, di ba? Kasi pare-parehas tayong rider na may nag-aantay sa atin, at ganoon din dun sa ating mga kasabay sa kakasalamuha sa kalsada. So kung mag-iingat tayo sa sarili, so ganoon din, ingatan din natin yung ating mga kapwa rider, kasi hindi natin alam yung mga posibleng mangyari, yung mga posibleng aksidente na dumating. Sabi nga, ang aksidente ay palaging nandyan, hindi nga naiiwasan, pero iba pa rin yung nag-iingat, di ba? Kaya for awareness, so nakikita ko yung mukha ni tatay, putlang-putla kanina. Kitang-kita ko yung mukha niya, putlang-putla na, hinang-hina siya. Isipin mo, ganun kalaki yung truck na babangga sa'yo. Kung milalim ka rin, buti na lang nakatakbo agad siya. Kaya yun, charge to experience. Maging maingat na muli, maging maingat sa pagdadrive. Be a responsible driver, vigilant, at samahan syempre ng sabi nga, dobleng pag-iingat. Kung kaya mo namang gawing 5, ba't ayaw mong pang gawing 5? At dodoblehin mo lang, di ba? Gawin mo lang 5 para safe. Anyway, asa na ba ako? Ay, Santo Tomas na pala to. Santo Tomas, palabas ng National Road. Eto, isa pa to guys, oh. Ito, nakakatakot din to guys. Mabigat to. Ayan, oh. Mabigat yan. So mayroon ako napanood dyan sa ibang bansa, kumalas yung tali o napatid. Isipin mo, kapag yan ang nabaklas habang nasa kalsada ka, kapag mga ganyan, wag kang tatabi or yung magi-stay sa gilid niya. Pwede kang overtake, pero wag kang magi-stay sa gilid niyan, kasi pwedeng kumalas yung tali niyan anytime. Nakakatakot, di ba? Yun yung ginagawang drainage, parang imbornal. Isipin mo kung gaano kabigat yon, tapos mataganan ka, no? Wala talaga. Magmi-meet up talaga kayo ni San Pedro. Matutuwa na naman si St. Peter niya. Kaya ako, madalas akong merong camera guys. Hindi pa man ako nag-content, hindi pa man ako hindi pa man ako nag-upload sa YouTube, hindi pa man ako nag-vlog.
So gusto ko meron akong camera for safety. Para kung sakaling may mangyari, meron akong ebidensya. Kumbaga parang sa kahit sa kotse. Kahit sa kotse kapag dati lagi akong merong dashcam. Para kung sakalit ano't ano man yung mangyari sa daan, meron kang panglaban, 'di ba? Kasi kung wala, eh kawawa. Uso pa naman ngayon mga hit and run, mga karnap, motor nap, madami yung pwede mangyari sa kalsada. Kumbaga kapag nasa kalsada tayo, kumbaga parang yung kabilang paa natin nasa hukay, sabi nga ng karamihan dati, no? Lalo na sa mga madalas ko naririnig yan sa mga pulis at sundalo na kapag daw pumasok ka sa ganyang trabaho, so kabilang tanggapin mo na yung kabilang paa mo nasa hukay. So ganoon din dito sa pagiging rider, sa pagiging driver. Wala kang kasiguruhan sa buhay mo dahil marami ang pwedeng mangyari habang nagda-drive tayo. Kaya lagi akong mayroong camera hangga't maaari. Sa mga nag-ride, mag-invest kayo ng magandang camera for your safety. Kung nakakabili nga kayo ng mga pampaganda ng motor, pampa-setup, magkano rin yung halaga. So unahin nyo mag-invest kayo ng camera dahil iba pa rin talaga kapag meron kang panglaban sa kalsada. Malaking bagay. Yung camera na to, mapa-araw, mapagabi. So kaya kang ipaglaban ito sa lahat ng pwedeng mangyari. Basta ako, gusto ko kapag nagbabiyahe ako guys, gusto ko lagi akong mayroong nakabukas na camera. So pipiliin ko lang kung ano yung gusto kong i-upload. I-upload ko siya. Pero hindi naman palagi. Marami akong mga travel na hindi ko naman ina-upload. Kasi syempre paulit-ulit lang yun kung sakasakaling i-upload mo pa, di ba? So paulit-ulit lang yun sa akin kasi yung mga importante lang, yung for awareness, kumbaga panggising sa mga ibang rider na minsan nakakalimutan na yung pagiging responsible driver. Yung simpleng paggamit guys ng signal light, napakalaking bagay. Wag niyo kakalimutan. Sa tuwing liliko kayo, kaliwa man o kanan, wag niyo kakalimutan gumamit ng signal light kasi for safety yan eh. Yung pagtingin sa side mirror. So yan yung mga dapat nating hindi kinakalimutan sa tuwing liliko tayo. Signal light, then tingin sa side mirror, kung safe, di ba? Kasi yun yung mga mga basic na talagang pag once na nagmumotor ka o nagda-drive ka, yan yung madalas mong titignan talaga. Side mirror, then mag-signal light. Kailangan may proper din, hindi yung pag-signal sabay liko. So kailangan bigyan mo muna i-inform mo muna. Yung signal light kasi, yan yung nagbibigay ng impormasyon doon sa nasa likod natin kung saan tayo liliko. Pero dapat bigyan mo siya ng time, hindi yung pag-signal mo sabay liko. So napakadelikado rin nun. So kailangan at least mga 20 seconds signal light ka, kapag paliko ka na, ayan. So para naman maging aware siya kung saan kaliliko. At yung iba naman na alam yung naka-signal light, alam ko nakikita naman sa panel, no? Madalas experience ko sa kalsada, yung nakasignal yung kanilang mga sasakyan pa kanan, pero hindi naman kumakanan, bagkus panay pasok pa sa kaliwa. So hindi nila namamalaya, nakasignal sila. Pero sa akin naman, makikita mo yan sa panel sa dashboard kung nakasignal ka ba, diba? So kailangan maging aware din kayo doon kasi minsan nakakalito,
yung mga paggamit ng hazard. So hindi sa lahat ng panahon ay ginagamit ang hazard. Hindi ginagamit ang hazard pang forma, pang hindi ko alam, hindi ko alam pwedeng sabihin na pangyabang, di ba? So ang hazard kasi ginagamit lang yan for emergency din. Pero yung normal kang mananakbo naka-hazard ka, so medyo nakakalito rin eh, di ba? Nakakalito rin. Hindi ko alam kung liligo ka pa or hindi. So kung gagamit ka lang ng hazard, make sure na mayroong emergency, di ba? So yun, o kaya yung nasa tabi ka, nasiraan, yung mga ganun. Pero hindi siya gamit para pamporma sa motor. Okay, so yun yung mga experience ko sa kalsada sa tagal ko nang nagmamaneho. So nandito na ako sa San Pedro Plaza. So malapit na ako sa bahay. I think 7 minutes nasa bahay na ako. 7 to 8 minutes. Okay, so yun lang. Maraming salamat guys. At muli sa ating mga kagulong rider, stay safe everyone. Ride safe always. At see you on next video. Bye bye.